Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan tuluyan ng natalo ni Shishiba si Yatsumura. Iniligtas naman ni Nagumo si Yatsumura, at nais nitong magtrabaho siya para sa kanya, upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa JAA. Sina Mr. Sakamoto at Kanaguri naman ay napunta sa sinehan, at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang laban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 102 at 103. Nagsimula ang chapter, kung saan ikinwento ni Kanaguri ang kanyang kabataan. Sinabi ni Kanaguri na may isang pelikulang sobrang minahal ko noong bata pa ako, pinanood ko ito hanggang sa mapudpad at masira ang tape, pero hindi kailanman kumupas ang maganda at kapanapanabot nitong mundo. Si Kanaguri ay 10 taong gulang at ito ay labis na napamahal sa pelikula at sinambit nito na gusto ko ring pumunta roon. Makalipas ang ilang taon, ay naging binata na si Kanaguri. Sinaad nito na isang araw talagang nagpunta ako sa lugar na iyon pero wala naman palang espesyal doon. Sinabi ng binatang Kanaguri sa kanyang sarili na mas nabuhay ito sa itim at puting pelikula, mga banyagang bansa, kalikasan, tao, pagpatay, bakit nga ba mas makapangyarihan ang lahat sa pelikula kaysa sa totoong buhay? Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan ginamit ni Kanaguri ang kanyang sandata at naglabas ito ng napakalakas na laser. Nagawa namang makaiwas ni Sakamoto at sinambit na iyon ba ay isang high-density laser. Sinaad ni Kanaguri na huwag kang magpatawa, ilaw lang ito, pero mayroon akong ilang custom-made, hindi ko gusto ang pagkuha ng pelikula gamit ang mga karaniwang ilaw. Muling inatake ni Kanaguri si Sakamoto gamit ang kanyang beam, at ito ay tumama sa kamay at ballpen ng ating bida. Nasunog ang damit ni Mr. Sakamoto, habang ang ballpen na hawak nito ay natunaw. Tinanong ni Kanaguri na Sakamoto, bakit mo ipinipilit na pigilan ako? Talaga bang napakahalaga na protektahan ang database at ang grupo ng mga estudyanteng extra? O sinusubukan mo lang ipaghiganti ang paborito mong guro? Makinig ka, Sakamoto, lahat ng bagay sa mundong ito ay umiiral para sa pelikula, pati na ang mga pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Ang sanlibutan ay nilikha upang maging isang malaking set ng pelikula, ang mga tao ay ipinanganak upang maging mga aktor sa mga pelikula ko. Si Etsuko Satoda ay isang pagkakataon upang makakuha ng mga kapanipaniwalang material, guro na namatay para sa kanyang mga estudyante, kung makikialam ka, malilito ang kwento, naiintindihan mo ba? Gagawa ako ng eksena para sa iyo mamaya. Huwag mong hayaang mapawi ng iyong pagmamadali ang emosyon ng pagkamatay ni Satoda Sensei. Bigla namang sinuntok ni Mr. Sakamoto ang pader na nasa kanyang tabi, at nalaglag ang mga bakal na palamuti na nasa itaas nito. Sinaad ni Mr. Sakamoto na ang gawain ng isang walang pusong tao ay hindi kailanman makakaapekto sa puso ng iba. Ang mga bakal na nalaglag ay isa-isang kinuha ni Mr. Sakamoto, at ginamit ito upang ibato kay Kanaguri. Nagagawa naman iwasang lahat ni Kanaguri ang pinapakawalang atake ng ating bida at sinambit, na ang mga atake na iyan ay magulo, nawawala na ba ang pasensya mo? Kung tatanggihan mo ang mga ito batay sa gumawa ng hindi man lang sinusubukan, hindi ka makakaranas ng isang magandang pelikula. Si Kanaguri ay nagtungo sa likuran ni Sakamoto, at pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang sandata sa kanya, at nagpakawala ito ng beam, na nagawa namang iwasan ng ating bida. Sa hindi inaasahan ay biglang tumama ang beam ni Kanaguri sa kanyang likod at nabitawan niya ang kanyang sandata, at patuloy lang ito sa paglabas ng high-density beam. Nang tignan niya ang kanyang likuran, nakita niya na ang kanyang beam ay tumatalbog sa mga stainless na bakal na pinangatake ni Mr. Sakamoto kanina. Sinambit ni Kanaguri sa kanyang isipan na bakit ganon, pinlano na niya ito mula pa kanina. May hawak na bakal si Mr. Sakamoto, at ginagamit niya ito upang harangin ang beam na patuloy na nagbabounce sa iba't ibang direksyon, habang sinabi ni Kanaguri na parang pelikulang entrapment ito. Napaka-interesante. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri, ay inatake nila ang isa't isa habang iniiwasan nila ang high-density beam. Muntikan ng tamaan ng beam si Kanaguri sa kanyang mukha, kaya napagdesisyonan nito na sirain na ang kanyang kamera. Sinabi ni Kanaguri na hindi ko inasahan na nakakatuwa ka pala, Taro Sakamoto.
Nagpakawala ng isang suntok si Sakamoto na nagawang pigilan ni Kanaguri at nagpatuloy ito sa pagsasalita, na pero sa kasamaang palad, natapos na ang panahon ng totoong action stunts kay Jackie Chan. Legendary assassin man o hindi, ang aktor ay isang action actor lang, laging maaring mahulaan ang direksyon ng bawat galaw. Sinambit ni Mr. Sakamoto na kung ganoon, ipapakita ko sayo ang isang bagay na hindi mo pa naranasan dati, ang 4D. Biglang hinawakan ni Mr. Sakamoto ang kamay ni Kanaguri ng mahigpit, at pinwersa niya itong umupo sa upuan ng mga sinehan, at pagkatapos ay sinipa niya ito ng napakalakas. Mabilis na lumipad si Kanaguri paitaas, at nahihirapan itong gumalaw na parabang nakasakay siya sa roller coaster. Nang malapit nang bumagsak si Kanaguri, ay tumalon si Mr. Sakamoto upang lapitan ito, at pagkatapos ay pinalo niya siya gamit ang tubo na tumama sa kanyang mukha. Si Kanaguri ay tumalsik palayo, habang ang upuan kung saan ito nakaupo ay lumipad at tumama sa pader ng sinehan, na naging dahilan upang mabutas at pumasok ang liwanag. Sinaad ni Kanaguri sa kanyang sarili, na ang lalaking ito ay tinatayang isang extra na nagretiro taon na ang nakalipas. Agad namang sinundan ni Mr. Sakamoto si Kanaguri, at sunod-sunod na pinagsusuntok niya ito. Labis na nasasaktan ni Kanaguri sa natatanggap nitong atake habang sinasabi sa kanyang sarili na kaya bakit? Bakit ang mga galaw niya? Pinilit ni Kanaguri ang kanyang sarili na depensahan ang mga suntok na pinapakawalan ni Sakamoto habang sinabi pa nito na ang mga galaw niya masyadong mabilis para sundan ng lente ko. Action na humihigit pa sa pelikula. Hindi ko akalain na may ganitong tao. Kamangha-mangha ito, at kailangan kong kunan ito. Pagkatapos bugbugin ni Mr. Sakamoto ang kalaban ay kumuha muli ito ng tubo at tumalon ng napakataas habang sinabi ni Kanaguri na ito ang dahilan kung bakit kumahal ang mga pelikula. Habang nasa ere si Mr. Sakamoto ay huminga ito ng napakalalim at pagkatapos ay hinipan niya ang hawak nitong tubo. Ang tubo na hinipan ni Mr. Sakamoto ay naglabas ng bala at ito ay tumama kay Kanaguri na naging dahilan upang tumalsik siya at bumunggo. Sinaad ni Taro Sakamoto na manatili ka sa iyong kathang-isip na mundo, hasta la vista, baby. Labis na nabugbog ang mukha ni Kanaguri, at nagdugo din ang kanyang bunganga at sinabi nito na tignan mo, gusto mo din ang mga pelikula. Sinusubukan ni Kanaguri na bumangon habang sinambit ni Sakamoto na tapos na ito, Kanaguri, ibibigay kita sa JAA sa ngayon, wala nang gulo. Sinabi ni Kanaguri na alam mo ba kung anong klaseng mga pelikula ang pinaka-boring, Sakamoto. Sinaad ni Sakamoto na ang klase ng pelikula kung saan nagigising ang bida at napagtanto na panaginip lang ang lahat. Sinambit ni Kanaguri na hindi, iyon ay kapag kaya mong hulaan ang ending kahit nasa kalagitnaan pa lang. Alam mo, yung mga walang hiyang paulit-ulit na nagkukwento ng mga halatang ending. Parang ganon, sobrang nakakasuka. Napaisip naman si Sakamoto at sinabi sa kanyang isipan na parang may hindi tama. Sinaad ni Kanaguri na syempre, may mga kinakailangang pattern tulad ng pagtatapos ng kwento sa pamamagitan ng pagtalo sa kalaban habang may napansin na kakaiba si Sakamoto sa dugo ni Kanaguri. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Kanaguri at sinabi na ang mahalagang bagay ay kung paano mo pinapaniwala sa iba ang mga manunood. Nagulat si Mr. Sakamoto at napagtanto nito na hindi ito pagdudugo, ito ay special effects makeup. Pagkatapos matuklasan ni Mr. Sakamoto ang sikreto ni Kanaguri, ay bigla siyang inatake ng kalaban at nagawa nitong mapinsala ang ating bida sa tagiliran. Labis naman nasaktan si Sakamoto sa kanyang natamong sugat habang sinaad ni Kanaguri na kung ikaw ang gagawa ng mga pelikula, magiging boring ang mga ito, Sakamoto. Sino ang gustong manood ng pelikulang tungkol sa sagupaan hanggang kamatayan kung walang namamatay? O magiging parang 76 na oras ba ito? Maaari kayang hindi ka ganado maliban na lang kung nasa panganib ang anak mo. Tumayo si Mr. Sakamoto hawak-hawak ang kanyang sugat at sinambit na tumahimik ka. Tinitigan ni Sakamoto ng masama si Kanaguri at sinabi na sisiguraduhin kung hindi ka na makakagawa ng pelikula kailanman. Agad na kumilos si Sakamoto kung saan sinipa niya si Kanaguri at siya ay tumilapon palayo. Sinaad ni Kanaguri habang tinititigan si Sakamoto na sabi ko na nga ba mas bagay sa'yo ang ganyang itsura, wala akong interes na mamatay sa kamay ng JAA. Pipiliin ko ang sarili kong katapusan habang muli namang kumilos si Sakamoto upang suntukin si Kanaguri.
Nang malapit na niyang tamaan si Kanaguri, ay biglang lumitaw si Akira sa kanyang harapan, at hinarangan niya ang atake ni Sakamoto gamit ang espada. Hindi inasahan ni Sakamoto na gagawin ito ni Akira, na ikinagulat naman ni Kanaguri. Tinanong ni Kanaguri kung bakit niya ginawa ito, habang sinabi ni Akira, "Nahahayaan kitang gawing pelikula ang aking kwento." Muling nagulat si Kanaguri sa sinabi sa kanya ni Akira, at maging si Taro Sakamoto. Sinambit pa ni Akira na bilang kapalit, tutulungan at dadalhin mo ako kay X, at pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang sandata sa leeg ni Kanaguri. Sinaad ni Kanaguri na isang kwento ng paghihiganti, kahanga-hanga. Agad na tumakbo ang dalawa palayo, habang nais namang pigilan ni Sakamoto si Akira. Bigla namang nabasag ang pader na nasa likuran ni Sakamoto, at lumitaw si Shin. Agad na kinuha ni Shin ang atensyon ni Taro, habang hindi niya inasahan ang pagdating niya. Kinamusta ni Shin si Sakamoto, at kasama din niyang dumating si Seba at Amane. Tinanong ni Seba na kung ano ang nangyayari dito, habang sina Kanaguri at Akira ay napatingin sa kanila. Sinambit ni Sakamoto na wala ng sapat na oras para ipaliwanag ito. Tinignan ni Shin si Akira, at bigla itong nangamba dahil nakita niya sa isipan ni Akira ang ginawa niyang pagpigil kay Sakamoto. Agad na sumugod si Shin, at sinabihan si Seba at Amane na tulungan siya sa kanyang gagawin. Sinabi ni Shin, na kailangan nating pigilan si Akira, habang sinambit ni Seba na hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sinaad ni Amane na tutulong ako, habang si Shin ay sinubukang lapitan si Akira. Si Seba at Amane ay sumunod kay Shin, at nang makalapit na sila, ay biglang ginamit ni Akira ang kanyang killing path. Bigla namang nangamba si Shin, at pagkatapos ay inatake sila ni Akira at silang lahat ay tinamaan. Sabay-sabay na bumagsak ang tatlo, habang pinigilan ni Shin ang kanyang sarili na tumalsik at sinambit sa kanyang isipan, na ito pala ang tunay na kakayahan ni Akira. Kung hindi ko nabasa ang hinaharap, natamaan na sana niya ako. Kinausap ni Sakamoto si Akira at sinabihan ito na masyadong delikado ang mag-isa. Sasama ako sayo, papunta kay X. Sinambit ni Akira na pasensya ka na, Mr. Taro, pero sa pagpipilit mong hindi pumatay, magiging sagabal ka lang sa akin. Nabigla si Sakamoto sa mga sinabi sa kanya ni Akira, habang sinaad pa nito, na ipaghihiganti ko si Auntie Rion, anuman ang mangyari, papatayin ko si X. Sinira ni Akira ang pader at kasama si Kanaguri, ay tuluyan na silang umalis patungo sa lugar ng kinalalagyan ng grupong X. Ang grupo ni Mr. Sakamoto ay hindi na sinubukang habulin ang dalawa, habang ang student ID ni Akira ay nalaglag sa sahig. Dito na natatapos ang chapter 102 at 103 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!